catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Wow,
catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! and Development SSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado na umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong Saturday, August 15, 2026. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Magandang umaga, isa na namang
napapanahon na topiko ngayong araw ang ating pag-uusapan. Ako naman si MJ Alvarez, sa inyong Kabang Samoro at your service. Shout out muna tayo MJ sa ating mga friends and listeners na nakaantabay na ngayon. Ang dami na nila agad, oh. And sa mga viewers natin sa Facebook Live, no? Sa mga listeners natin sa DXMS Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, good morning. Sa Happy FM DXOL 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapya mapita sa Kanulangon, sa mga Pakatano, gumakapagali-tano sa Maguindanao at sa Cotabato City. Magandang umaga din. Maayong buntag po sa tanang mga kabisayan. O syempre shout out sa ating mga viewers. Eto, meron tayong bagong suki. Suki na natin to. Sir Rex Espirito. Hello. Sabi niya maulang umaga dito sa Manila. Ayan. Si Sir Rex Espirito from Manila Standard. Ayan. Shout out. Maraming salamat sa inyo ating mga viewers sa Facebook pages ng MSSD at ng mga provincial pages po natin. At syempre sa ating Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, lumawak na tayo, Jeff. Tayo ngayon ay partner na rin ng iMinds Philippines at ng Radio Pilipinas at ng PTV. Ayan. Yan. At may mga regular updates po tayo, kaya po abangan ninyo yan sa atin pong MSSD on the go. Yes. So, at syempre hindi kumpleto ang ating Sabado kung walang mananalo, kaya ang umantabay kayo dahil may mga katanungan tayo at magbibigay tayo ng papremyo. That's every Saturday. Ngayon, maka-ready na sila dapat alam nila yung mechanics. Yung mechanics natin. Yung mechanics natin dapat ay may share badge, no? At naka-share po itong ating live episode ngayon. At meron tayong idagdag pala sa mechanics natin, Jeff, kasi may pwede ba na yung isang GCash number lang yung gagamitin ng bawat isang sumasali sa atin. So, halimbawa, si Jeff Mendez ay sumali sa ating Sabado Panalo, isang GCash account lang. Kasi naguguluhan po yung ating administrator. Merong dalawang tao, isa lang yung GCash account nila. So, mahirap po nating i-monitor yung mga ganun. Tapos, kailangan po natin ng, yun na nga, isang GCash account lang. Ayan. Thank you so much sa So, ano inyo. ibig sabihin? Dapat magkaibang GCash account na gamitin? Per tao. One person, one GCash account? Yes, oo. Hindi pwedeng mag-share ng GCash account? Kasi mahirap siyang i-monitor. I-track ba? Kasi baka magkakapatid o magkakamag-anak tapos isang GCash lang. So, mahirapan po kaming kasi nire-record po yan nililiquidate po yung inyo po. So, mahirapan, magiging questionable yung record kapag ka po magkapareho yung mga numbers na nakalagay. So, ayan. So, dapat is magkaibang GCash numbers, one person, one GCash account. Okay? Yes. Sige po. And naging posible, open pa rin ating open pa rin yung hotline number natin. 0962-230-9967. Naka-flash na po sa screen niyo yan. 0962-230-9967. Yan po ating hotline number. Mag-text po kayo dyan. Huwag po kayong mag-call. Wala pong sasagot sa call ninyo. So, text nyo po yan any time of the day. And wag po naman mag-expect ng reply agad, no? Any time of the day. Pero rest assured na kapag natanggap na po namin ang message na yan, papadala po namin sa mga kinauukulang departments, no? Or divisions dyan po sa MSSD para po naman masagot yung mga inquiries at mga tanong po ninyo. May mga nagtatanong din na, ano pong cellphone number ni Kwan? Ano pong cellphone? Hindi po masasagot yon. Ang sasagutin po natin kung ano po yung mga programa at serbisyo available for MSSD para sa inyo. Yun po ang aming sasagutin. Ayan. At syempre naging posible ang programang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister Attorney Rice Jejuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. No, pasensya na po kayo, inuubo ako Ang hirap ng panahon ngayon, MJ, kasi napakainit, 42 degrees Celsius ang ating heat index tapos biglang uulan or biglang lalamig yung panahon. So nahihirapan po mag-adjust yung katawan kung napakaganda. At ang boses mong gumanda lalo. Boses kong gumanda lalo dahil sa aking
ubo at sipon. So, pagpasensyahan nyo na. O, sana hindi ako mahawa sa iyo, ha? Ay, hindi ka mahawa dahil ako ay immune ka naman. Marami kang vitamins. Wow. So mag-take sa mga makikinig sa atin, take vitamins and then take a good enough rest. No? Yeah, Importante sleep po yan. talaga yan. Yung sleep kasi para po ma-boost yung immune system nyo at hindi kayo agad mahawaan ng flu kasi uso ang flu ngayon dahil nga po sa panahon natin. And palapit pa lang, mas titindi pa yung init pagpunta na ng patapos ng taon. So yan po yung sabi ng Pag-asa. So mag-ingat po tayo palagi talaga. So ano pag-uusapan natin ngayon? Ayan, moving on, ang pag-uusapan natin ay very close to the heart of MSSD people, no? Ito ang ating pag-observe ng World Humanitarian Day. Yun. Yan. So August 19 pa naman tong World Humanitarian Day, pero gusto nating ngayon pa lang ay kinikilala natin, nare-recognize natin ang mga sakripisyo, no? Mga efforts ng ating mga social workers, field workers, lahat ng mga public servants ng MSSD na araw-araw ay nasa ground, lalo na sa panahon ng kalamidad at Yung sakuna. tawag sa kanila ay humanitarian workers. Yes, mga humanitarian workers. Ayan. So ngayong World Humanitarian Day, ang ating tema ay strengthening global solidarity and empowering local communities. So itong tema na to kasama ang ating mga field workers mula sa MSSD doon sa pag-empower ng ating lokal na komunidad dahil sila naman talaga ang nandun at direktang naapektuhan kapag ka may mga disasters. Kaya naman, ang topiko natin ngayong araw ay Puso ng Bangsamoro, mga kwento sa likod ng serbisyo ng MSSD. Yun, mga kwento sa likod ng serbisyo ng MSSD. Kasi nakikita lang natin yung MSSD sa harapan. Pero hindi natin nakikita yung the people behind the Yes. success of every programs of MSSD. Lalo na yung mga humanitarian programs. Lalo na yung mga Exactly. humanitarian missions na ginagawa ng MSSD. Kahit hindi pa man, may mga humanitarian programs tayo and mga activities na hindi naman hindi naman sa Bangsamoro lang. Nag-extend tayo Exactly. beyond Lumalabas the Bangsamoro tayo, area. oo. So, may mga taong behind that. At para po naman maintindihan yung ating paksa ngayong umagang ito. Makakasama natin si Ma'am Shehri Saad Salindab. Yan. Siya po yung Project Development Officer 1 ng Disaster Response and Management Division ng MSSD and si Sir Dato Jan Gyamad, Administrative Assistant 3 from the Disaster Response and Management Division din ng MSSD. Good morning po sa inyong dalawa and welcome, Ma'am and Sir, sa ating programang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Bati po muna kayo and syempre bigyan po ninyo ng shout out yung mga fans ninyo na kanina pa Oo, nakaantabay. ang daming nagwa-watch sa atin ngayon. Okay. Assalamualaikum and good morning po sa lahat ng tagapakinig and shout out po sa aming mga kasamahan sa division, sa Disaster Response and Management Division, sila Ma'am Drex na alam naming nanonood na ngayon, Ma'am Haya and Chief Rax. Thank you. Ayun. Yes, good morning and assalamualaikum. Yun, actually before this, ang dami pong nagpapa-shoutout. So baka maubusan tayo ng oras ng shoutout ko lahat. So sorry for that. Pero shoutout na po sa lahat ng division ng MSSD. Ayan, first time ni Sir DJ. Yes DJ po. na lang, Opo, kaysa DJ Dato po. dyan. Oo, Opo. okay. Sige. So, live din watching sa atin. Good morning, Attorney Alan Jailani, ang head po ng ating Internal Audit Division. At syempre, ang aking Amega na nasa Maynila, Jen Aguinaldo, thank you so much for watching. At meron din tayo si Jairo. Thank you for watching, Jairo. Ayan, pag-uusapan natin ngayon ang World Humanitarian Day. Before mag-share ang ating mga bisita, kung ano yung mga naging karanasan nila sa ground, no? Kasi ito talaga silang dalawa ang parating nandyan kapag ka may disaster, no? May kalamidad, ganyan. Noon, parang gustong-gusto nila na kapag rain, no? Mag-emote-emote pag rain. Ngayon pa lang, mag-rain, magpatak pa lang ang rain na kinakabahan na sila, no? So, yun na ang kanilang apresiasyon ngayon. But, unahin natin, ano nga ba itong World Humanitarian Day, no? Bakit mahalaga ito sa atin, sa Pilipinas? Dahil even though ito ay global celebration. Ayan, Ma'am Shehri, yan, Shehri pala yung pangalan niya. Ma'am She, ano ba ang history nitong World Humanitarian Day? Bakit mahalaga ito sa mga Pilipino at lalo na sa MSSD? Yes, sa
sa atin ay mahalaga po itong humanitarian day, lalo na sa atin sa Bangsamoro government, dahil dito nahalo lahat, may mga multi-hazard, may mga conflicts, merong mga family feud, and iba pa yung sa natural disasters. So napakahalaga. Suki tayo. Opo, iba't ibang disaster po ang kinakaharap ni Bangsamoro government. Pero alhamdulillah, at tayo naman ay kumbaga pa'y nasanay sa ganitong pamamaraan ng trabaho. Tumitibay ang loob at yung purpose ng ating ginagawa, kung bakit tayo tumutulong at ano yung nakukuha ng mga taong kailangan tulungan. Ang World Humanitarian Day pala, Jeff, ito siya talaga ay bakit ino-observe na siya ng buong globe, no? Dahil ito ay nung nangyari sa August 19, 2003, merong suicide truck bomb, no? Bombing, tinarget yung UN headquarters, no? Ito siya ang naging reason bakit itong August 19 ay ginawa na siyang global observance, no? Yung UN General Assembly in 2008 designating August 19 as World Humanitarian Day. O dito nga sa ating pagsaliksik, 22 humanitarian workers ang namatay at wounded ang over 150 people, no? Since this was August 19. So kung nakita ninyo sa ating screen ngayon kung gaano ka-massive yung naging pinsala na dala nitong suicide truck bombing na to doon sa Baghdad, Iraq, no? Kaya naman dito sa atin sa sinabi na ni Ma'am Shehri, hindi malayo to sa ating pag-observe dito sa atin dahil nga may typhoon, ano pa ba? Earthquake ngayon. Sige lang, earthquake ngayon, ano? Oo. Mamaya i-share Nandito sa rin tayo sa sa volcanic ring of fire. Kaya pa na marami tayong mga pag-shake, pagyanig. Mamaya i-share sa atin ni Sir DJ at ni Ma'am Shehri yung kanilang karanasan doon sa Balut Island. Kasi ito yung pinaka-recent at hanggang ngayon paulit-ulit pa rin, halos everyday meron pa ring pagyanig, no? Lalo na sa center ng Balut Island. Ayan. Pero ano yung objective nito, Ma'am She? Bakit natin kailangan talagang lahat sa atin ngayon, every Filipino, every Bangsamoro, na iintindihan itong pag-observe natin ng World Humanitarian Day? Yes po. At para po sa ating mga kasamahan, sa mga Pilipino na itong Humanitarian Day ay ito yung pagpapahalaga sa ating mga humanitarian worker sa kanilang pagpupursige na makatulong sa mga kanilang pagod, hirap para lang maabot yung mga tao na nangangailangan ng tulong sa tuwing may kalamidad sa lugar. So, meron tayo honoring the sacrifice. No? Para bigyang halaga yung sakripisyo ng ating mga humanitarian workers. And then, syempre, dapat din natin ipagdiwang itong Humanitarian Day dahil para ma-aware, no? Ipagbigay alam sa publiko na merong existing humanitarian workers and existing humanitarian works, no? Dito sa ating lugar, no? At para na maalam nila at hindi lang nila maisip na itong MSSD tagabigay lang ng ayuda. Alam mo, there is more beyond that pagbibigay ng mga ayuda. At maraming intersectionalities kasi yung ating mga emergency responders sa MSSD ay hindi lang to isang individual, no? Sila ay nanay din, lalo na may mga anak din. And sometimes sila ay biktima din. Exactly, no? Pero sila ang nagre-responde pa din kahit sila ay biktima din. So paano 'yon, no? Ang hirap nun no? Paano kaya yung ikaw din ay naapektuhan sa pagbaha pero kailangan mong rumisponde sa kababayan nating binaha. Diba? Maganda rin na pinag-uusapan itong World Humanitarian Day dahil na-advocate natin yung kaligtasan ng bawat isa. Na-advocate natin safety. We advocate safety while we are commemorating the World Humanitarian Day. Sa tingin ko nga ito yung mas nakakalimutan. Oo. Kasi alam mo, sa sobrang resilient ng mga Pinoy, sa sobrang resilient, papunta na doon sa kumpiyansa. Alam mo yun, ugali yan
malayo naman yung lindol. Hindi naman naabot dito sa amin yan. So, paraging complacent. Hindi naman dito ang sentro. Hindi parang naman dito ang ganun. sentro. So, hindi lalabas. Maganda nga yun ngayon kasi yung mga nasa risky area, pag may alarma, umaalis na. Dati hindi umaalis. Hindi nakikinig sa mga abiso. Ngayon ay maganda. No? Kaya nga po maganda pinag-uusapan natin palagi ito para aware yung public na meron po talagang risk at yung risk ay hindi dapat binabaliwala. Correct. Oo. At mahalagang paalala din ito sa MSSD mismo at syempre sa iba pang mga kagawaran, iba pang mga ministers sa Bangsamoro government na tingnan din natin yung kapakanan ng ating mga emergency responders, yung ating mga humanitarian workers. Kasi ito yung silang nasa frontline pero nakakalimutan natin how safe are our emergency responders. Sige nga, pag-usapan natin kung itong opisina, itong division under the disaster response, the MSSD Disaster Response and Management Division. Ano po ba yan, ma'am? Ano po ba ginagawa Anong ninyo sa ginagawa? opisinang yan? Yes po, sa amin, sa Disaster Response and Management Division, dito po napapaloob yung ating mga responses sa mga emergency situation, emergency context, katulad po ng mga pamilyang apektado ng baha, lindol, o ng kahit anong kalamidad. Meron tayong tinatawag na programa na Emergency Relief Assistance. Dito po ay ang mga food and non-food assistance na pwede nating maibigay doon sa mga kwalipikadong pamilya. Meron din po tayong B-Cares. Dito naman po natin makikita yung mga tulong na binibigay sa medical assistance, transportation, mga burial assistance. So, dalawa lang po ito sa ilang programa ni DRMD na pwedeng may paabot na tulong doon sa mga taong nasa emergency situations. Sa totoo lang, ito yung pinaka-pagod na division ng MSSD, no? Parang, Kasi sabi nila, itong division na yan, magpa-function lang naman kapag ka merong disaster or emergency situation. Araw-araw yung disaster and emergency situation. Exactly. Di araw-araw din silang pagod. No? May relief distribution. Yun ang pinaka-primary na ginagawa. Pero, hindi lang yan basta-basta relief distribution. Meron po yung ginagawa before, during, and after Exactly. the typhoon. No? May flood sila na nire-respondihan, mga pagbaha. May mga bagyo sila pinupuntahan. Earthquake, no? May mga lindol sila pinupuntahan. May mga landslide din nangyayari. Yan po yung mga common na calamity na nangyayari sa lugar natin because meron tayong area sa coastal, meron tayong area sa bulubunduking bahagi, no. So, yan po prone pala talaga tayo sa typhoon, typhoon, sa landslide, sa pagbaha. So, ang sinasabi na naggumagana lang naman ng division na yan kapag ka may kalamidad, laging may kalamidad. So, Ayan. walang pahinga itong mga disaster response. Pero ang tanong ko, gusto nating marinig ang ating kasama, si Sir DJ. Sir DJ, dahil first time, etong tagal na sa MSSD to Pero, Mr. DJ. Yes, oo. Ngayon lang natin marinig. Sir DJ, sa iyo, bilang ikaw ay matagal na ring kasama ng DRMD at ng buong hanay ng MSSD sa pagrespondi sa ating mga emergency situations, ano sa'yo yung pagiging humanitarian worker, no? Humanitarian worker, ano sa pakiramdam mo yon? Yes po. For me po, yung humanitarian workers is yung sacrifices, no, which is wala kang tinatanaw na parang umaga ba, walang kabayaran doon sa kung saan loob mo siyang ginagawa para matulungan yung bawat nangangailangan, ma'am. Behind that scene, yung lahat ng paghihirap, lahat ng preparation, is okay lang yun siya. Napakasaya na madama, ma'am, na makatulong sa bawat nangangailangan. Sa iyo po, Sir DJ, ano yung karanasan mo sa field? Kwento mo daw sa amin? Actually, kung sasabihin, ikukwento ko, ma'am, from 2021, parang maubos Mapili ko ka lang, lang. sir, kasi baka kulang ang oras natin. Pili ka ng highlight mo. May mga time ba na nalagay sa alanganin ng buhay mo, sa bingit ng kamatayan? Or may mga panahon ba na ikaw ay naging vulnerable, naiyak, naawa, pero naging hopeless or naging helpless at naging empathetic doon sa mga nakikita mo pero wala kang magawa? Yung may mga panahon ba na
gustong-gusto mo pang ibigay. Pero wala ka nang maibigay, wala ka nang maitulong, pero kailangan nakikita mo yung mga tinutulungan mo, kailangan pa nila, they deserve more. Mga ganyang situation. Sige po, kwento po kayo. Yes, actually po sa mga karanasan, bilang tao lang din po tayo, no? So, naapektuhan din tayo minsan. Pero for me, laban lang. Go lang. Sige Kahit po, ano magbigay pa ka yun. ng instance, sir. Ano po yung situation na matatandaan po nyo? Kasi I'm sure, sa haba-haba ng panahon na experience mo, meron kang talagang isang moment na hindi makalimutan. Hindi mo makakalimutan yan. Alam mo ang date, time, and event. Alam mo yan. Sige, sir, sabihin mo yan. Yes, actually. Ilabas mo yan. Ilabas mo yan. Sige, lalabas Bago ko pa po maging to. utot Sige po. yan. Sige, go, sir. Recently lang po yung pagpunta namin po ng Balotaylan. Actually, medyo kinabahan din po ako. Parang lahat ng praise ko po ay nailabas ko na. Balot Island yan, sir, sa may Jensen o dito sa may Calamansi? Davao Occidental. Davao Occidental. Yes po. Naku, ang lakas ng alon dyan. Po, sobra. Bago ka makasakay sa sa yung parang maliit na lancha, ang tagal mo makasakay kasi kahit sobra. nasa baybayin yan, ang talagang gumagalaw yung bangka. Before kami nakarating po sa nung sa Daungan po, nilindol na kami. So pagdating sa bangka, nilindol ka pa rin po. So kasalubong pa rin yung storm surge po, nasa dagat, ulan, lahat ng ulan, ng alon. Yes po, basang-basa sa ulan, pero go lang po tayo. Tsaka araw-araw din yung Yes. naglilindol. Oh, Habang nandun kayo, Ilang araw kayo doon, sir, sa Balot So, Island? inabot kami ng 11 days din po sa field. Opo. Anong naglalaro sa isip mo noon? Naisip mo ba na baka hindi na kami makabalik? O baka, Somehow po. Somehow meron talaga mga instances na ganun, sir. tapos paano nyo nilabanan yung takot? Paano nyo nilabanan yung ganong klaseng mga pag-aalinlangan? Yes, para po sa kapakanan ng bawat Bangsamoro na nangangailangan. So, we had to sacrifice ourselves. Hindi lang po dahil sa gusto natin magpakitang pero para matulungan yung bawat nangangailangan po. Kasi kung tayo, sir, nalalagay tayo sa mga ganong sitwasyon, so paano na lang po sila na always tinatamaan ng kalamidad. Yung Balot Island, no, yung mga residents dyan, napaka-strong, no? Kasi dinadaanan sila parati. Parang dyan ang sentro. Resilient parati. nga, nasanay na lang. Pero ang tanong kasi palagi, dapat ba ito yung reason natin? Dapat ba yan palagi magiging dahilan natin na sanay na yan sila? Huwag na natin silang bigyan ng tulong kasi sanay na naman yan sila. Hindi na sila masyado affected. Wrong yun na ganung mentality. Kaya nga tama na pinupuntahan pa rin sila, sir. At kayo po yung nagresponde. Kumusta po yung sitwasyon nila doon? Ano po yung naobserbahan mo? At ano yung reflections sa sarili mo at para po sa Bangsamoro nung nakita mo yung situation nila at naranasan mo po yung kanilang nararanasan? Actually, sir, sa mga travel, habang nasa travel pa lang, maisip mo na, bakit ang hirap-hirap? Parang mahirap i-go. Pero pagdating mo sa field, makikita mo yung sitwasyon ng bawat beneficiaries, yung mga naapektuhan, is may isip mo na, kung kaya nila, kaya naman natin. Tapos, maawa ka nilang good sir, na parang, okay lang ako mag-sacrifice. Basta importante sila is matulungan natin. Ganon po yun. Hindi ka ba natatakot na, for example, may nangyari na, okay, DJ, sabi ng boss mo, DJ, mag-responde doon sa Balot Island. Alam mo naman talaga na parating na yayanig, etc., magta-travel pa, ganyan, magbo-boat. Anong pakiramdam mo? Anong nasa isip mo na, hindi ka ba natatakot na pupunta doon? Actually, ma'am, nandun yung pangamba, somehow din natin maalis yan. Pero nandun po yung eagerness na makatulong sa bawat nangangailangan po. Yun po yung nasa puso talaga namin, ma'am. Anong dinatnan mo doon, sir, pagpunta nyo? Anong dinatnan mo? Pa-describe naman ng mga situation ng mga tao. Nandun po yung mga tao sa field, nasa camp sila. So, bawat isa naghihintay po ng tulong. Ganyan po. Sana may ma-flash tayo ng mga photos, no, para habang nagde-describe si sir, nakikita rin natin. Ayun, no. Yun mga yun. Ganyan. Sige, sir, i-describe mo, sir, habang tinitingnan natin ang photo. Yes po. Makikita Anong nangyayari dyan ngayon? Yan, yan po yung transportation ng ating goods, sir. Sa may Jensen po, papunta na po yan siya sa Balot Island.
Yan. Yan po. Ito, Balot Island to. Nasa Jensen pa lang po. Agensan pa lang yan. Opo. Sige. Nag-ano din sila, nagbigay din sila ng Yes, po. nag-relief distribution din sa Jensen. Kasi naapektuhan din ng Jensen eh. Ayun, ito. Yan po yung inabutan kami ng landslide pa. Oo, ayan ang landslide. Opo. Oo. Pag-cross pa lang, ano? Yes po, pag-cross pa lang. Diyos ko. Ano, papunta pa lang sa Papunta Daungan. pala Daungan. Opo. Nag-landslide na agad. Oh, kaya Diyos ko. naantala na sila along the way. Hindi pa Bakit hindi ito para sa lahat. Kasi ako parang mahirap ito para sa akin, no? Parang nanginginig na pa, hindi na ako tutuloy. Oo. Ano itong inaapakan nyo? Ilog na yan. Ilog po dahil yan. dun sa Pang ilang ilog na po yan na dinaanan namin. Pang-apat na ilog. May 4 na ilog na walang kabayo. Nilakad nyo lang yan. Opo, So opo. gaano kahaba yung nilakad nyo bago makarating doon sa area kung saan kayo magbibigyan Almost 6 kilometer din po. Huy. Oh, shout Oh out my din kay goodness. Kuya Roy, ha? Kasi si Kuya Roy, yun yung ating driver din. Hello, Kuya yung mga Roy. drivers natin ay kasama din talaga ng mga field workers Of natin. course. Thank And you sila so ay much. considered pa din sila Yes, na field mga humanitarian workers Exactly, natin. oo. Ayan. Oo, ayan. Sige, tuloy-tuloy natin yung mga photos para makwento natin kung anong nangyari. Oh, mayroon pa ba? Ayan. Sige, ang tanong ko ngayon, para naman kay Ma'am She, paano nyo pinapanatili yung inyong katatagan? Kasi eto talaga si Ma'am Shehery parang halos lahat talaga ng kuan. Kasi DSWD na time ka pa, ano? Oo. Lahat na ng mga nangyari talaga sa Bangsamoro nandyan siya. Oo. Paano mo binabalanse yung sarili mo doon sa yung mental and emotional well-being mo? Dumating din ba sa time na gusto mo nang sumuko tapos hindi? Pero binawi mo. May time ba na may mga time na nalagay na sa alanganin yung buhay mo, ayoko na. Tama na ito siguro sakripisyo na ito. Pero anong nagpabalik loob sa iyo sa trabaho na yan? At tumagal ka pa rin talaga kasi ang iba talaga hindi magtatagal eh. Sobrang kung ako paglalakarin mo ng mga 6 kilometers, patawirin mo, pasuungin mo sa landslide, kinabukasan magre-resign ako eh. Oo. Sige, Ma'am Pero She. what made you decide na magstay? Kahit na sa kabila po ng lahat ng sakripisyo at paghihirap. Okay, sa akin, siguro, di ko lang po sure kung lahat ba ay ganito ang pakiramdam as a humanitarian worker. Meron kasi po akong nafe-feel na hindi ko alam, biglang lumalabas lang sa pagkatao ko na kapag may mga ganitong kalamidad or may mga ganitong emergency situation, katulad ng pagbaha, lindol, o nasunugan ba yan, ang una kong naiisip, anong sitwasyon nung apektadong pamilya? So, ano ang purpose ko para makaabot ng tulong doon? So, ang purpose, parang isa ka lang tulay na maiabot sa kanila yung tulong na pwedeng ibigay o pwede nilang matanggap. Doon para sa aking emosyon naman, kung pagod, ano na ba ang feeling, normal yon Sir Jeff, Ma'am Jeff, na makaramdaman ng isang humanitarian worker na mapapagod ka. Kasi ito ay hindi na lang trabaho, nagiging personal na ito sa'yo dahil physically, emotionally, na-invest mo na dito sa trabaho na to. Correct. Opo. So, para sa akin, maraming realization din po kasi kapag nandoon ka na sa lugar at lalong nakikita mo na ang mga sitwasyon ng tao doon na minsan nababaliwala mo yung sarili mong problema, parang mas nagiging importante sa iyo yung kasalukuyang sitwasyon ng pamilya. Lalo na yung mga pamilya na nakikita mong nasiraan na ng bahay, walang naisalbang gamit, at may mga anak pang maliliit at may mga matatanda doon sa pamilya. So doon pa lang, Sir Jeff, lahat ng nararamdaman mong pagod, lahat ng nararamdaman mong emosyon ay mababaliwala mo yun kapag nakikita mo na yung aktual na sitwasyon ng mga pamilyang apektado. Ma'am, yung mga yakap ng mga Yes. beneficiaries, yung mga ngiti, do these gestures make a difference on your decision na manatili? Nagbibigay ba ito ng paano ba nagbibigay ba ito, do this kind of gestures from the beneficiaries give you fuel to move on and to go on with whatever you're doing as a humanitarian worker? Yeah. Yes, napakahalaga po dito, Sir Jeff. Amerikano si Ma'am, yeah. Sabi ko. Yes, so napakahalaga po talaga nito. Siguro sa tinagal ko sa trabaho na to, kung fuel tanker ako ay napuno na ako nitong mga ganitong gestures ng ating mga beneficiary. Ano pakiramdam nun, ma'am? Pagka
Dumating sir, sila, meron niyayakap akong ka. isang lugar na napuntahan na napakalayo. Isa na dito yung sa communication, nahihirapan tayo, ano ba ang talagang sitwasyon nila. So hindi natatawagan yung mga tao na nandoon, ang binigay lang sa atin ano yung exact location. So kailangan hanapin. So yung pagdating mo doon sa isang bundok na yon, nakita mo na may mga taong pagkakita pa lang sa sasakyan, hindi ka pa nakakababa, nakangiti na. Oo, siguro dahil doon sa oras ng paghintay nila na alhamdulillah, nandito na yung tulong na pwede naming matanggap. Pagbaba ng sasakyan, may yayakap sa'yo, may sasalubong sa'yo, at ang pinakahuli ay yung pag natapos ang distribution, nandun yung pasasalamat na alam mong genuine yung pagsabi sa'yo ng tao. Na wala kang kapalit na hinahangad, kundi maramdaman nila na meron silang tulong na matatanggap. Alam mo, may kwento ako niyan eh. Di ba nag-outreach din ako. Ang pinaka nakuha ko talaga doon and naging emotional ako because it's not about the relief goods na binibigay mo pala. It's about your presence there. Na nararamdaman nila na merong nakakaalala sa kanila. Yun ang pinaka-importante. Kasi di naman nila kailangan masyado yung mga, kailangan din nila, pero di naman nila kailangan masyado dahil nagsusurvive naman talaga sila. Kaya nilang mag-survive nang wala yung mga delata natin, wala yung mga bigas natin because they can live on their own. Ang pinaka bigay sa kanila ng lakas ay yung presence ng pagpunta ng mga tao na naaalala sila. Kaya nga po humanitarian yan. Kasi hindi po talaga yung mga binibigay natin ang importante doon. Sinasalubong kayo ng ngiti, sinasalubong kayo ng masayang palakpakan at ng mga yakap because they felt that somebody or someone cared to go there. Correct. Para kumustahin sila, para tingnan yung sitwasyon nila. Lalo na malalayong lugar, walang pumupunta dyan. Pero pag pumupunta kayo dyan, it meant a lot to these people na alam nila na merong nakakaalala sa kanila. Ang tanong ko naman kay Sir DJ, pagkatapos ng 11 days na sa Balot Island ka, paano ka nag-distress? Anong ginawa mo? Para Natulog lang. para matabo yung mga bad vibes. Una-una po yung yung nag-usap-usap sa mga kasama, nagkwentuhan sa about mga nangyari, the past. At nag-share kayo ng mga bad vibes ninyo. Yes po, tapos tinawagan ng pamilya, and then pagdating sa bahay, natulog ng malala. So, ganun po yung mga distress natin. Si Ma'am She naman, anong ginagawa mo every after response mo? Yes, sa akin, Ma'am Jev, ay lalo na, pwede ko bang banggitin ang aking mga parating kasama sa ganitong mga sitwasyon. Sige po, banggitin niyo, especially ma'am. ang ating mga drivers, yung Yes. nabanggit kanina, si Kuya Roy, Bapakagi Omar, at Kuya Tommy. And Shout out sa inyo. Shout out po sa inyo. And then sa ating mga comms team, na alam kong nabibigla sa lahat. Nabibigla ng talaga sa operations. lahat. Opo, nabiglang hila. Ang ginagawa namin sa mga ganitong sitwasyon sa totoo lang, Ma'am Jev, Sir Jeff, ay lalo na nung ganun din, may kwento kami sa Balot Island, pinaka-worst siguro para sa akin yon kasi muntik na mataob ang aming bangka. Kasi merong certain barangay na kailangan namin puntahan dahil hindi na siya naabot talaga ng tulong. Kasi ito ay nasa pinakadulo na, halos papunta na to ng Indonesia kasi yung island na yun. So, muntikan mataob yung bangka, pero syempre, yung katatagan namin, lakas ng loob na hindi namin alam saan nagmula, pagtawid namin galing ng Balot Island, nagtawanan, ang ginawa po talaga namin, sabi ko, mag-relax muna tayo. Merong isang resort, talaga kami nag-istapan, sabi ko, i-release muna natin lahat ng takot. Siyempre, yung mga mas bata sa akin, yung mga kasama ko, at mga bago sa ganoong trabaho. So, isa yun sa binibigay namin para sa sarili namin. Kumbaga pa ay regalo na namin sa sarili namin na ipahinga muna bago umuwi ng bahay para yung stress at takot ay hindi na natin madadala sa ating mga bahay. Yun. Sige, when we come back, when we return MJ, bibigyan pa natin sila ng mga message. And alamin natin kung ano pa bang ginagawa ng mga humanitarian workers and mga disaster response personnel. Aside from distributing mga relief assistance, alamin natin. Pero abangan po din niyo ang ating mga updates sa ating MSSD on the go. Diyan naman po kayo, magbabalik po kami. MSSD BARM at your service.
man ay may karapatan din. Ako si Doray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. Ay babalik po ang MSSD at your service. Bangsamoro muna. Ako po si Jeff Mendez, kasama niyo pa rin. At MJ Alferez. And updates po muna tayo kabangsamoro. MSSD updates. 2,788 persons with disabilities sa Cotabato City tumanggap po ng cash assistance. Narito po ang report ni Chris Antoyan. Chris, go ahead. MSSD on the go. Namahagi ng cash assistance ang MSSD sa mahigit 2,000 persons with disabilities dito sa Cotabato City sa ilalim ng programang Kalinga para sa may mga kapansanan. Nais namin ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Ito po ay programa na dito nabuo sa Bangsamoro at sa kasalukuyan dito pala ini-implement sa Bangsamoro Region. Nagsimula noong 13 ng Agosto ang 4 na araw na pamamahagi ng tulong pinansyal para sa 2,788 na benepisyaryo sa Cotabato City. Isinagawa ang payout sa People's Palace sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office ng Local Government Unit ng Cotabato City at inaasahang magpatuloy hanggang August 20. Layunin ng programang ito na magpaabot ng direktang suporta sa mga bangsamorong may kapansanan upang makatulong sa kanila pang araw-araw na pangangailangan at gastusing pangkalusugan. Nagka-infection, di na kayang gawin, di na kayang ipagamit. Lagi pong may solution sa atin. Kung maraming gastusing, o paano nilagay kami. Maraming salamat sa lahat ng binibigay na tulong. Mula rito sa Cotabato City, ako si Chris Benedict Antoyan para sa MSSD On The Go. MSSD on the go. Thank you, Chris Benedict Antoyan. Ayun. Sa ibang balita naman, mga social welfare officers sa Lanao del Sur sumailalim sa results-based monitoring and evaluation training. Narito ang report ni Joanne Magbanwa. Joanne, come in. MSSD on the go. Palakasin ang kakayahan ng mga social welfare officers. Iyan ang layunin ng Results-Based Monitoring and Evaluation o RBME training dito sa Marawi City ngayong August 10 to 13, 2026. Sa pangunguna ng Planning and Development Division ng MSSD, katuwang ang Monitoring and Evaluation Officers at Project Development Officers, dinaluhan ng 44 Social Welfare Officers ang 4 na araw na pagsasanay. Basically po, ang pinakalayunin ng ating activity is to strengthen the capacity of our municipal workers in terms of results-based monitoring and evaluation. As we all know, sila po ang direct implementers ng ating mga programs and services on the ground. And they are the one generating quality information, they're generating the reports and accomplishments, as well as documenting the experiences and the changes po na nangyayari sa ating mga beneficiaries. That is why it is very important that they are involved
in this kind of capacity training. Tinalakay sa training ang kahalagahan ng results, papel ng mga municipal staff sa monitoring at paggamit ng monitoring information para sa mas maayos na desisyon at serbisyo. Tampok din ang pagsukat ng program success, beneficiary feedback, mga hamon sa monitoring at mga update sa BDMS at IPART. Ipinakilala rin ang Bangsamoro Card at mga gamit nito. Nagkaroon naman ng mga workshop kung saan nasuri ng mga kalahok ang monitoring forms at nakabuo ng mga output batay sa kanilang aktwal na gawain. Natuto kami ng mga techniques, strategies, naging malinaw, nabigyan kami ng gaba upang maitala namin ng maayos yung mga experiences at mga pagbabago na dulot ng ating programa. Bigyang diin din ang Municipal RBME Action Planning and Commitment bilang gabay sa pagpapatuloy ng RBME practices sa mga munisipyo. Yung mga nagawa po natin na Municipal RBME Action Plan po ay may katuparan po natin sa ating mga area of assignment. Ang sa ngayon po ay may bigyan po natin na mas maganda yung mga servisyo ng MSS para po sa ating mga program beneficiaries. At yan ang ating update mula dito sa Marawi City. Ako si Joanne Magbanwa para sa MSSD On The Go. MSSD On The Go. Maraming salamat, Joanne Magbanwa. Kabida, 8:50 na po ng umaga. And syempre, batiin natin ng mga MJ, mga live audience natin. Good morning, shout out po sa inyong lahat. Hindi naman kayo mabati lahat pero kung ano yung makikita namin dito, yun na yun. Ma'am Faida, hello. Magandang morning po sa inyo. Sir Rex Espiritu, good morning. Chuck KM, good morning sa iyo. Alisa, yan. Arbay Nagyebar. Yun, palaging nakaano yan si Ma'am Arbay. Oo, si Engineer Ali Jamel Angeles, watching from Los Angeles. Hello po. Ayan, grabe, oh. Oo. Ma'am Leia, hello po sa inyo. Ma'am Bay Malingko, hello po. Good morning. Ayun, and Ma'am Nadia, good morning po. Merlita Dagansar. Ayan, sa atin pong 29,000 viewers, ready na po ba kayo para sa ating question of the day? Ito na po ang Sabado Panalo, ang tabay. Okay, ang ating first question po ay ano ang ipinagdiriwang tuwing Agosto 19 or August 19 para kilalanin ang mga worker na nagbibigay ng tulong sa panahon ng sakuna? Ano po yung pinagdiriwang natin tuwing August 19 para kilalanin ang mga worker na nagbibigay ng tulong sa panahon ng sakuna? Yan po yung topic natin ngayon. So, madali na lang po sagutin yan. Again, kailangan kompleto po yung sagot. Meron po kayong kompletong name and address sa sagot ninyo. And make sure na meron kayong share badge sa tabi ng pangalan ninyo. Makakakuha ng share badge kapag sinare nyo po ang episode na ito sa mga profile ninyo, sa mga walls ninyo at sa mga groups ninyo para magkaroon kayo ng icon na sharer kayo. Correct. Diretso na tayo sa question number 2. Question number 2. Question number 2, anong division ng MSSD ang nanguna sa relief operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad? Yun. And yung division na yan belong, no? Nandoon po under sila Ma'am Sherry and si Ma'am Sister Dato dyan. DJ. Yes. DJ, yes. Yun. Kahit ano na lang, kahit acronym na lang. Acronym na lang, okay na po yun. Okay, sige na. Proceed tayo. Balikan natin si Sir DJ and si Ma'am Sha. She pala. Okay. Tanungin natin yung mga messages ninyo sa ating mga listeners, Ma'am She and Sir DJ. Ano po ang bilang mga humanitarian workers, ano po ang mensahe ninyo una sa inyong mga kapwa humanitarian worker, and pangalawa para po sa publiko? Opo, sa ating mga kasamahan na humanitarian worker, tayo ay mas lalong pagtibayin ang loob na paabot ng tulong doon sa mga taong nangangailangan, pero wag namang kalimutan ng ating sarili, alagaan ng sarili, always na mag-ingat po sa mga lugar na pinupuntahan. And for me, laban. Yun, sa mga kapwa ko, humanitarian workers, and then go lang tayo and just be careful. Siyempre, advance Happy World Humanitarian Day sa inyo. Para po sa publiko, sir, ano po ang mensahe ninyo? Okay, so sa publiko po, thank you sa pag-intindi po sa bawat
senaryo na nangyari sa ating buhay, and sa walang sawa po na pagtanggap sa amin. Yung sa simpleng ngiti niyo lang po ay napapasaya na po kami. So napakalaking bagay na po yun. Thank you so much po. Maganda yung punto ni Sir DJ kasi minsan kasi kapag ang publiko naapektuhan sa kalamidad, no? Ano yun yung patience, no? Nakagalit sila, naiinis sila, ganyan. Pero tama din yung point talaga ni Sir DJ na sana maintindihan o umintindi din sila. Yung malawak yung pangunawa ng publiko dahil sila nga din ay baka naapektuhan din, no? Oo. So very quick lang, Ma'am She. Ano po bang ginagawa ninyo? Kasi baka akala nila na doon na lang kayo para mamigay ng tulong. Pero ano po yung ginagawa ninyo before the distribution, during the distribution, at pagkatapos ng distribution, ano po ang trabaho ninyo bilang humanitarian workers and under po sa division ninyo? Yes po, sa amin, sa division namin, meron kami ditong section na tinatawag na Disaster Response Operations section. So dito po nagmumula kami yung unang nakakatanggap po ng mga request galing sa iba't ibang lugar. So meron po kasi tayong mga request especially sa Bangsamoro government na may mga community leaders po ang mismong nagre-request sa atin direkta dito sa regional office ni MSSD. So pagka na-receive po namin itong request na to, dito na po papasok yung tinatawag nating i-validate natin yung request, i-evaluate natin kung tama ba na itong mga request na to, tinutukoy na lugar, anong incident ang naganap doon sa lugar na to. So meron din tayong tinatawag na coordination na doon sa mismong binanggit na lugar para ito ay ma-validate natin kung tama ba yung mga ni-request nila. So sa coordination pa lang po ay hindi po ito basta-bastang ginagawa. Ito po napapaloob ang ating nasasakop natin dito ay ang na-involved dito ay ang mga LGU, ang PLGU, ang mga partners natin para malaman natin kung anong mga tulong na pwedeng maabot sa kanila at ano ang pwedeng maabot ng mga ibang partners din natin na alam natin pwede nilang matanggap. So yun po. And then sa logistical support, especially sa ating MPW na always nandyan para magbigay tulong sa atin sa transportation, and especially din sa World Food Program. Kay Ma'am Laika na always na nandyan din na sumusuporta sa MSSD pagdating sa mga transportation. Yun. So, ang dami pa ng trabaho, no? From the receiving, to the evaluation, to the coordination. Yung nakikita nyo na lang distribution. Distribution na lang nakikita nila. Pero marami pong nangyari dyan sa likod ng distribution na yan. So I hope na you understand na ang dami po nilang trabaho. So maging mabait po kayo sa kanila pagdating nila dyan. Pero kinaklaro din natin, Jeff, na ang kapag may mga nangyayaring emergency situations, no, ang pinakaunang responders po natin ang ating local government unit, no? At yung sa sinabi kanina ni Ma'am Shehery na kapag lalo na nagre-request sila, no? Nagre-request sila sa atin dahil ang trabaho ni MSSD, ni Bangsamoro Government, ay mag-augment tayo, no? Tayo ay nagsusupplement kung ano yung pangangailangan ng LGU. Yes. So, yun, importanteng makita yun. Kasi kapag may mga nangyayaring hindi maganda, binabash ka agad si MSSD. Na, again, klaro na nasa batas yan ang first responders natin, ang ating local government unit. Barangay po ninyo muna ang mauna, Exactly. tapos yung munisipyo ninyo, tapos yung probinsya, provincial government ninyo, bago po sa region. Pero usually po, kapag hindi na po talaga kaya, nakikita nyo na kaagad, no? Nag-evaluate na kaagad si MSSD at ang BARM government. Alright, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Shehery Saad sa Lindab and Sir Dato John Giamad sa time po ninyo, and hopefully in some other case, in some other time, no, ay magkakasama-sama pa rin po ulit tayo dito sa ating programa, and good morning po sa inyo ulit. Ayan. Maraming salamat sa inyo at hindi lang ito MSSD, no? Lahat ng humanitarian workers sa iba pang mga ministries at agencies ng Bangsamoro Government. At syempre yung ating mga partners, yung ating mga local NGOs at yung ating mga international NGOs dito sa Bangsamoro. Isang pagpupugay, pasasalamat po sa inyo. Salamat sa inyong katatagan, salamat sa inyong tapang, salamat sa inyong malasakit sa Bangsamoro people. Ayan. Maraming salamat. It's 8:50 in the morning. Thank you so much for watching, for viewing, listening sa atin over radio. Thank you so much, Bangsamoro people. Ka Bangsamoro, tayo ay
nagsa-celebrate ng World Humanitarian Day, gusto nating ipaalala parati na ang ating mga kasama sa ating buhay, kasama natin sa office, kasama natin sa araw-araw natin na ginagawa ay pagpupugay po sa kanila. Sana po ay may nakuha kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, Kabangsamoro, hanggang sa susunod na Sabado po. Ito po si MJ Alvarez. Mabuhay ka, Bangsamoro. And of course, hello po, good morning kay Ma'am Ali Imala. Sabi niya maganda pag-usapan din yung situation ng disaster-prone areas at paano sila matutulungan para gumanda yung buhay nila at anong pwedeng sustainable support for them. Sige, gagawa namin ng paraan para po naman mapuntahan ang mga disaster-prone areas at pag-usapan ang mga situations nila sa mga susunod pong pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, ang ngalan po ng mga buong hanay ng Information Communications Division ng MSSD, kay John Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT Specialist po natin, ating technician on board, Jeff Lungakit, and maraming salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin all over the Bangsamoro. Tandaan po natin, basta serbisyo, una ka Bangsamoro. See you next week, dito lamang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.